Nanawagan si Pangulong Noynoy Aquino sa susunod na administrasyon na ipagpatuloy ang National Greening Program o NGP ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Sa ilalim nito, nagtanim ang pamahalaan ng mga seedling para mapalago ang mga kagubatan. Pero batay sa inilabas na audit report ng Commission on Audit noong 2013, hindi lubusan naging matagumpay ang proyekto dahil sa ilang problema sa implementasyon. May report si Lay Alves. Sa tindi ng pinsalang tinamo ng ilang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Lando, kitang-kita raw ang kahalagahan ng pangangalaga sa mga puno. Sa gitna ng tumitinding epekto ng climate change, ayon kay Pangulong Noynoy Aquino, ay dapat pang palakasin ang greening project para protektahan ng ating mga kagubatan. Sa kanyang talumpati kanina, pinuri niya ang National Greening Program o NGP ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Binuo ang NGP noong 2011 sa bisa ng isang executive order. Dito, target na sa loob ng 5 taon hanggang bumaba sa pwesto si Pinoy, makapagtanim ng 1.5 billion na seedlings sa 1.5 million ektaryang lupa na pagmamayari ng gobyerno. Ibig sabihin yan, mas malinis na hangin para sa milyon-milyon nating kababayan, mas masaglang kalikasan at mas napangalaga ang likas na yaman na mapapakinabangan na mas nakakarami. Ayon sa Pangulo, dapat ipagpatuloy ang NGP hanggang sa susunod na administrasyon. Marami raw nagtatanong pagdating sa susunod na taon ano mangyayari sa programang to. Sa akin pong pakiwari, maayos po ang programang to, maganda ang resulta, bakit hindi itutuloy? Pero ang programang ito, una nang sinita ng Commission on Audit o COA. Sa audit report nila sa DENR para sa taong 2013, sinabi ng COA na hindi raw tuluyang nakamit ang layunin ng greening project dahil sa kakulangan ng epektibong implementasyon at monitoring. Halimbawa raw, hindi naging maayos ang pagsasurvey. Tinamnan daw nila ng puno ang mga lugar na tinuring non-plantable. Isa rin sa panuntunan ng pagtatanim ng seedling. Dapat maitanim ito sa panimula pa lang ng tag-ulan. Pero sa proyekto raw, natagalan ng pag-deliver ng seedlings kaya naitanim ang mga ito nang patapos ng rainy season. Kaya naman walang sapat na panahon ng mga ito na tumubo at lumakas para makayanan ang tag-araw. Sa kabuuan, may tuturing daw na hindi matagumpay ang programa base sa nakasaad na COA report. Ayon sa environmental expert na si Alvin Malyari, ang isa sa nakikitang butas sa programang ito ay ang mga klase ng seedling na ginamit ng DENR. Dapat ang mga seedlings na kukunin mo doon sa lugar din na yun dahil taga doon yun eh. Ini-import natin sa kabilang probinsya. So, mali. Hindi match. Pangalawa, dahil nga plantasyon, ang puntirya, kaya marami sa mga tinatanim ay mga exotic na puno. Mabilis tumubo at dahil nga plantasyon, ang ending nito ay after how many years ay puputulin din. Nauna nang iginit ng DENR na totoong may non-plantable gaya ng kakao sa Pangasinan at Aurora. Pero sadya raw ito para subukang buhayin muli ang lupa at huwag hayaang tuluyang matuyot. At paano raw masasabing nasayang ang pondo gayong kumapal na ang kabundukan sa ilang lugar tulad sa Ayungon at Negros Oriental. Marami rin daw silang nabigyan ng trabaho. Na 2 item lamang ay mahigit na sa kalahati ang kontribusyon doon sa 70% pinangako nating carbon sequestration sa climate change mitigation. Alam niyo po ba kung ano ito? Number 1 ho is forest protection, 186. Yung iba doon, 14, 17, 18. Yung pangalawa po, forest rehabilitation, 216. Lay Alves, GMA News.